Ito lang ha, wag ho kayo dito sa channel kasi dito sa channel natin, hindi ho ito people pleaser na channel. Hindi po ito yung tipo ng kung ano yung gusto ninyong marinig, yun po ang aming sasabihin. Hindi ho ganun ang siste dito sa ating YouTube channel. Okay? Ang ating pong YouTube channel ay nabanat by, lalong-lalo na ho ang Banat Bay, kasama ko si Coach Oli at si Boss Dada, ay napaka truthful, ika nga. Real talk. Kung masaktan kayo, aba, wala tayo magawa. Ganun talaga buhay. Hindi namin kayo bubulahin. Yun lang tayo sa katotohanan, ha? Doon lang tayo sa totoo. Wag na tayo magpaka-showbiz dito. Okay? Boss Dada, congrats sa atin lahat. Wala naman si Banat Bay doon eh. Si Paulo Contis ang naano kanina, hindi si Banat Bay yun. Eto na, simulan na ho natin ha. Doon tayo sa tama. Kahapon tama ba? Kahapon ay, kaganina, hindi ako sure ha. I think kahapon, Sunday. Meron pong naglabas nito. Pakita ho natin. Ayan, ito. Ayan. Kita natin yan. Yan po yung di umano Confidential Philippine Drug Enforcer Agency Pre-Operational Report. May nilabas na ganyan. Tapos may nilabas din ni Ganare. Ito naman yung Authority to Operate. Ayan. Nandyan po yung mga sasakyan na gagamitin. Nandiyan po yung kung saan magkakaroon ng operation. Meron daw operation tong PIDEA. Ano ho ba itong papel na ito? Itong papel na ito ay nagpapatunay na di umano meron dapat gagawing pag-ooperate dito sa nagngangalang Bongbong Marcos. Ayan o. Kaya lang, alam nyo, nung aking binabasa po ito, actually, nung una ko natanggap ito, nung sinend ho sa akin ng isang kung sino man, sinend sa akin, medyo merong bahagi sa akin na nung tinanong ko, parang medyo hindi kumpleto. Okay? Tinanong ko bakit una-una sa lahat, di ba ho, usually pag kami ganyan, ang inilalagay na buong pangalan yung target ay buong pangalan. Hindi ho pwede yung alias lang dahil syempre kailangan talaga ma-identify correctly and especially sa court. Kaya nga medyo nung tiningnan ko, Bongbong Marcos lang ang nakalagay, tas bonnet. Parang it's a little bit informal. Okay? Na hindi pwedeng gamitin sa mga korte. Usually, kailangan talaga yung full Okay? Pangalawa ko napansin dito ay yung control number. So, ito sa control number, medyo sandali. Meron naman po tayo mga kilalang mga organic na o uniform personnel na from PIDEA, NBI, hanggang sa kapulisan, hanggang kasundalahuan, meron no tayo mga kilala. At pinagtanong-tanong natin, sabi ko sa kanila, ano sa tingin mo itong ganito? Yun kagad ang una nilang napansin, yung control number at yung full name. Ito, tinanong ko ito sa mga sa mga expert, okay? Sabi nito ni Paul Cadelina, boss, in some case, dyan daw are accepted. Tama ka dyan. Pag hindi identified masyado yung tao. Okay? Tinanong ko rin yan di ba minsan alias lang ang nilalagay para hindi masyadong hindi ho. Usually talaga full name. Bakit? Kasi nga, lalong-lalo na pag yung tao na yon ay kilala sa society at alam naman talaga kung sino. Yun o ang eto'y, wag ko kayo magagalit. Okay? Wag ko kayo magagalit. Ito ho ang sinabi sa akin. Kinikwento ko lamang po sa inyo. Para humalinaw. May mga pinagtanungan ho tayo nito At ang kinatataka nga, yung control number. Ang sagot sa akin ng ilang mga kakilala nating mga opisyal sa uniform personnel, usually yung control number na yan, pag inapruban, tsaka nilalagay yung control number. Kasi for data keeping, kailangan database nila ho yun.
nilalagyan ng control. Yun ang purpose ng control number. So kunwari, meron operation. Proposal. Ito ay parang ang dating daw nito, proposal pa lang daw. Ha? Yan ang sinasabi dito, proposal pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa ina-approvean ng entire PDEA authority. Yun ang sabi. Again, wag ko kayo magagalit sa akin, ha? Ito po'y kwento lamang sa akin ng mga tagaloob na kakilala ho natin sa ilang mga ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, meron isang tao na meron siyang info. Okay? Sino ho yun? Yung team leader. Ayan. Yung team leader, may info siya at yung noted kung sino man yung witness niya na info na meron siyang nakitang probable cause na si Pangulong Marcos, o at that time, hindi pa siya Pangulo, senator pa lang siya. Wala pa nga hong senator na nakalagay dyan. I really do not know. Dapat, proposal pa lang, tapos isasubmit sa PDEA. Then, tsaka yung pipirmahan, lalo na nung kanilang pinuno. Tapos lalagyan na ho yan ng control number. Okay? Yan ho yung sinasabi nung mga nasa loob na nakausap ko. So ang sabi nila, malamang ang papel na yan ay proposal pa lang nung team leader. So team leader pa lang ang nagsasabi or nagdi-describe doon sa tao na yon, na particular na tao na yon. Yun ang sabi sa akin. So, tinanong ko, so, ayan ba, sa tingin mo peke o hindi? Ang sagot kaagad, alam mo, sana hindi tinanggal yung pangalan ng team leader. Kasi yung team leader ang siyang magpapatunay at siyang may ebidensya kung ano yung pinangahawakan niya na katibayan kung bakit niya inilagay yung pangalan ng certain na tao. Sa pagkakataon nito si BBM. So yun yung tinatanong. So sabi dito, Sir, ba hindi daw yan na-approve dahil hinarang ni Marrojas siya kasi ang DILG secretary? Ayun na nga. So yun na nga yung sinasabi natin. So ito po ay galing lamang po sa isang team leader. Ibig sabihin, hindi pa ho ito official document ng PDEA. Binibigyan ko lang kayo ng konteksto. Ha? Binibigyan ko lang kayo ng konteksto kung bakit, kung bakit nag-deny ang PDEA. Kasi nga, hindi pa nila official paper ho ito at this time. Naintindihan ninyo? Para lang, hindi ko, ito ha, baka na naman yung iba dyang tatanga-tanga. Meron naman tatanga-tanga dito, taas ang kamay. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas ang kamay. Kasi iniisip nyo kagad kinokontra ko yung sinasabi ni Maharlika. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas muna kamay. So sinasabi ngayon dito na wala ho silang ganyang papel. Wala pa ho silang ganyang sistema, authority to operate. Okay? Kasi nga po, hindi pa inaprubahan. Nakuha ninyo? Kasi nga bago pa inaprubahan ng boss, kung ano man yung nangyari. Okay? Kasi papel pa nga lang ho yan eh. Meron pa lang isang team leader o isang mga mga informant o kaya CIA PDEA operatives na meron siya nakita. Tapos pinapa-approvean pa lang niya sa boss niya. Kaya nga wala pang control number at wala pang signature. Pansinin ninyo, wala pang signature dyan sa baba. Kasi hindi nga po inapruban. So, automatic na ang sasabihin ng PDEA, wala kaming formal na papel na lumabas na ganyan. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, hindi na tayo magtataka sa denial ng PDEA. Nagigets nyo? Bakit ka magtataka sa denial ng PDEA? Hindi nga nila na-approvean yan. Ibig sabihin, hindi pa nila official na inoperate. Gets nyo? So normal, sabihin ng PDEA, ay wala kaming ganyan.
Naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Mayroong pirma ba na tinakpan? Hindi nga. Nabasahin kasi. Ayan sa baba coordination made by, received by. Iba ho ito, team leader. Sinasuggest niya ito pa lang. Paulit-ulit Kaya nga napaka-importante dito sa papel na ito, ang importante sa papel na ito, sana hindi natakpan yung team leader. Kasi the team leader na which is siya yung pumirma, siya lang po ang makakapagsabi kung ano yung kanyang ebidensya. Naintindihan natin? Kung ano yung kanyang ebidensya na bakit niya inilagay yung pangalan nung Bongbong Marcos na yon. Importante po kasi yon. Kasi ang mangyayari niyan, i-deny lang ng PIDEA yan. Ayan, dininay na nila. Actually, sa totoo lang, meron niya akong nabasa dito na medyo... In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos, spurious documents and fantastic claims at having insider information, the public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Dito pa lang, sandali. Intelligence, artificial intelligence? Kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Diba? Mga kababayan, yung mga hindi tanga, kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Hindi, di ba? Ang dali-daling kung sakaling sinasabi nila totoong peke. Ang dali-daling gawing peke niya, hindi mo na kailangan ng AI dyan. Bakit pinangungunahan na nila kaagad yung in age where artificial intelligence can generate realistic fake videos? Hindi chat, alam mo, hindi mo kailangan ng chat GPT dito. Alam ko yun Gumagamit ako niyan, chat GPT. Pag nagre-reklamo ako sa Facebook, sa Google, ganun, gumagamit ako ng chat GPT na yan. Dito, hindi mo kailangan ng chat GPT dyan. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Bakit nyo binabanggit dito yung AI, PIDEA? Alam nyo kung bakit? Pinangungunahan na nila. Pag may lumabas na video, peke yan. Nagigets nyo? Sino nakakakuha ng paliwanag ko? O tatanga-talanga lang talaga ako? Sige nga, ako nakukuha ko yung paliwanag mo. Ako, sadyang tatanga-tanga, hindi kita maintindihan. Sige nga, pakitaas. Ano, naintindihan nyo? Tatanga-tanga ako. Yan, nagets ko. Buti si Diego Latigo. Si Jeggy Barra, I'm late. Rewind mo na lang. Naintindihan niyo yung sinasabi ko dito? Ito ang tanong dyan. Ano masasabi mo, Banat Bay? Totoo ba to o hindi? Alam mo, hindi ako pwede magsabi niyan kung totoo yan o hindi. Bakit to? Hindi ako naglabas Hindi naman galing sa akin yan. So paano ko malalaman kung kanino galing yan? Di ba? Hindi ko malalaman kung totoo o hindi totoo yan. Basta ang punto ko lang dito iisa. Ano? Since it's going to be like that, always, may lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. Ano ang end goal? Ano end goal nitong lahat? Bibigyan ko kayo ng end goal.
Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino magigising pa? Hindi, sagot lang ho kayo. Sa tingin nyo ho ba ang mga Pilipino magigising pa sa kabulagan nila? Yes or no? Ako, gusto nyo malaman ng sagot ko? Hindi na. Bulag na ho talaga yan. Bakit to? Banat bay, tama na yung pagmumura. Sige na nga, tama na. Hindi nga sila naniwala nung sinabi ni Pangulong Duterte noon na meron tayong adiktos na kandidato Naniwala ba? Hindi. After 2 years, nagsalita, o after 1 year, nagsalita uli ang Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Meron tayong bangang na presidente. Naniwala ba? Hindi. Because this administration already conditioned the minds of the people na sisiraan at sisiraan at sisiraan ng presidente. Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos Mantakin mo isang presidente, phenomenal yung pagkapanalo niya. Alam niyo kung bakit? For the first time in the history of the Philippines, meron tayong isang presidenteng o kandidatong nanalong hindi nagsalita. Meron tayong isang kandidatong inignore ang lahat ng debate. Meron tayong isang kandidatong lahat ng pambabati ko sa kanya tinanggap. Sa tingin ninyo, yung mga ganito pa ay magbabago pa ang Pilipinas? Sa tingin ninyo, magre-revolusyon ang mga Pilipino kahit lumabas yan, balita na yan? Sagot! Hindi. Yan ang katotohanang masakit. Yan ang katotohanang dapat tanggapin ng bawat Pilipino. Bulag na ang bawat Pilipino. Mantakin mo. Pagkatapos sabihin ng isang presidente na walang magagawang matino ang kumampi sa Amerika, walang magagawang matino ang papasukin ng Amerika. After 1 year, puno na tayo ng EDCA sites. Ano ang ginawa ng Pilipino? Nagalit ba? Sinabi bang, ay sinungaling ka? Binudol mo kami? Meron ba? Wala. Sharon Fortich, salamat Fortich. Meron ho ba? Kayo ang sumagot. Meron? Wala. Ano pa ang panahon na siguro banat konti ko dyan sa Pinas. Alam mo, ganito lang kasimple yan Sabi nga nila kahit pa lumabas siyang video na yan, walang epekto yan sa sino mang nakaupo. Alam ko na kagad ang palusot nila Ngayon pa lang alam ko na, sasabihin yan, peke yung video, artificial intelligence yan. Yan ipubusta ko sa inyo. Pag yan lintik na video na yan lumabas, yan ang sasabihin nila, artificial intelligence. At yung mga tanga na isumada vlogger, mga tangang bayaran na vlogger, yan din ang bukang bibig nila. Ipubusta ko sa inyo, walang magbabago dyan sa mga tanga na yan. Mga vlogger na yan. Ganun pa rin. Kita mo nga yung isang vlogger na nag-Marcos dati, na nag-anti-Marcos, tapos ngayon bumalik na naman sa kanila. Ganun sila katanga. Hindi, isipin mo ito Yung si Budol Lipunan, anti-Marcos. Noong una pala, Marcos loyalist, halos mamatay, kakadila ng put ni Marcos. Ngayon, nag-anti-Marcos. Tapos biglang ngayon, bumabalik na naman doon. Ano sabi ng mga follower niya? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Ganon nakatanga ang mga Pilipino.
Napakarami ng tangang Pilipino ngayon. Kaya maniwala ho kayo sa akin. Masasaktan kayo at masasaktan kayo dito sa aking channel pag tanga kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. O ito, tulad nito, isang tangan to. Hi Banat Bay, ano masasabi mo about sa joint exploration ng China Duterte administration na nagka-issue sa Red Bank ng... Di ba kahapon, buong talakayan natin yan ng pinag-usapan natin, tapos yan na naman ang tatanong nyo. O, yung mga nagsasabi dyan, magpakalma-kalma. Eto, inom muna tayo ng kape para lalo tayong kumalma. Puso mo! Kala ko, alam mo, iba yung basa ko, Jay Guevara eh. Napag ganun ako eh, puso mo! Anong puso? Wala ako nun! Ay, hindi. Ay, sorry, Ian Nunez, hindi po ikaw yon. Hindi po ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Sorry naman. Annalyn Gabilano, high blood ka na! Ay! Nag-aabot din ako mag-live pang kape mo. Kalma lang. Madam Annalyn, kalma lang po ako. Oh, anyway, eto nga ho yun eh. Anarot, uy, ang taray mo ha, may pa 12 months ka pa. Alam mo, yung patungkulo dyan sa PDEA na yan, paulit-ulit na natin sinasabi. Hindi ko maintindihan kung bakit may drama na nagaganap pagdating mo dyan sa issue na yan. Kasi alam nyo, hindi ho nakakatulong yung drama na yan. Yung dramang may ilalabas, may teaser, tapos eventually yung video. Akala nyo ba na, kasi yung sinasabi nung iba, Banat Bay, masyado naman kayo kasing atat kayong banateros. May tamang panahon yan. Sheila Lawa, salamat po. Shailey Wallace. Eto lang sa akin yan eh. Kung sinasabi ninyong may tamang panahon para ilabas yung video na yan, so ibig sabihin pinaplano ninyo. Kasi ito yung ano eh. Marlon, uy, salamat po. Magkadiretsuhan tayo. Ano ho ba ibig sabihin niyang tamang panahon? Ang sinasabi nilang tamang panahon, yung after 2 years, tsaka lalabas yung mga pasabog para ipalit si VP Sara Duterte. Tapos, para meron pa siyang 4 na taon at pwede siyang kumandidato for another 6 years, which that theory or that kind of style happened during Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Yung napatalsik si Erap noon. Pero tandaan ho natin, nangyari po yan in a very organic way. Hindi planado or di kaya planado pero ilan lang ang nakakaalam nung plano. Kasi nga, it has to appear publicly that it is an organic and simultaneous reaction from the people. Naintindihan nyo? Or else, it will not sell to the people. Noong panahon ba ni Erap, nakita nyo ba na may inuunti-unti? Wala. It was a spur of the moment wherein the government tinrap si Chavit Singson sa Malate. Di ba? Tinigilan ng mga pulis. Tapos kesyo ang sabi ni Chavit Singson, ipapapatay siya. Eventually, nagkaroon ng impeachment. Tapos eventually, hindi binuksan yung envelope. Yun po ang istorya nun, kaya napatalsik yung tinatawag na 2 years ni Erap. Ibig sabihin po, lahat po yun organic. Kung plinano man, kung we do not know. Kung pinlano man ni Gloria yon para makaupo siya ng ganung katagal, no one knows about it. Hindi ito inilalantad. Nagets nyo?
Kung may plano. Jojo Hugo, salamat po. So, I really do not understand the people na nagpapabitin-bitin. Kung talagang gusto mong maging organic ang reaction ng tao, wala nang pabitin-bitin. May video, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. May document, pero hindi pa lalabas. Sa June pa. Hindi ganyan ang organic o yung tinatawag nating initiative ng tao na magbago ang gobyerno. Pag-aralan yung kasaysayan ng Pilipinas, ang tunay na pagbabago, organic, laging organic. Yung kay Gloria at saka kay Erap noon, it was an organic reaction of the people dahil dun sa envelope na hindi binuksan. Naalala nyo? GTV, salamat po. Yung pagbabagong ginawa ni Pangulong Duterte, organic yun, hindi planado yun. Ito talagang organic. Nakausap natin ng personal si Senator Bongo, si Pangulong Duterte. It was not planned na magpa-bitin-bitin siya. Hindi ho planado yun. Lahat na nakapaligid, gusto talagang tumakbo si PRRD noon. Ayaw talaga ni PRRD. Parang si Baste, ayaw talaga. Pero nagbukas ng kanyang pag-iisip nung after niyang hindi tumakbo. Di ba tapos na. Nagpunta siya ng mall, dinumog siya ng tao. Umiiyak yung mga tao. Tumakbo ka na, parang awa mo. It was an organic thing. Importante yun, organic. To change a government, it should be organic or else halatang yung mga nagpaplano, it was all about greed. Kaya anong labas ngayon nito? Gets nyo? Ang labas nito, ang tingin tuloy ng tao, pinagpaplanuhan ni Duterte, si Marcos bumaba. Which is not. Kaya kaya mainit ang ulo ko sa punyetang video na yan. Ang ipinapahamak niyang punyetang video na yan, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Iniisip tuloy ng pamahalaan ni Marcos at kung sino mga sumisip-sip sa kanya, pinagpaplanuhan siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo, pag nakausap niyo si Pangulong Duterte, wala siyang kaplano-planong palitan ang presidente. Sa katunayan, ayaw niya. Ako, I can say that with all confidence kasi yan ang lagi kong naririnig kay Pangulong Duterte in private, in public meeting, yan ang lagi niya sinasabi. Pag kami nag-usap na kaming dalawa lang, lagi niya sinasabi, ayoko, it will not look good because my daughter will be the next president. Ayoko yun. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Ngayon, dahil sa pagpaplano na yan, iniisip tuloy ng tao, pinagplaplanuhan si Marcos kasi gustong paupuin si VP Sara Duterte. Do you think that would be good? Ang dating nun, greedy lang ho si Vice President Sara Duterte. Margem Channel, salamat po. Kaya nga napaka-importante na maunawaan ng bawat Pilipino, napaka-importante na maunawaan ng bawat Duterte supporter na hindi nakakaganda itong pabitin-bitin effect na video. Pabitin-bitin na effect na bangag. Hindi nyo ba napansin? Bakit nagsalita ng ganon si Pangulong Duterte sa Davao na bangag ang presidente? Because that was gustong palabasin itong mga video na to sa diretsuhin ko na. O, eto, bangag. O, may nangyari ba? Wala. Hindi nyo napansin, biglang gumanon si Pangulong Duterte? Alam na, aminin na natin. Tayo mga Duterte supporter, minsan nagbubulag-bulagan din eh. Bakit biglang gumanon si Pangulong Duterte? Kasi nga, binasag lang niya yung trip ng mga tao. Di ba gusto nyo malaman? Yung lintik na video na yan, na bangag ang presidente. O, ito na, sasabihin ko na, bangag ang presidente. Razel Sitcha, salamat po. Nagbago ba tao? Hindi. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte, napakautak na tao niyan. Hindi magsasalita yan ng walang dahilan. Hindi ho yan bibitaw ng mga lengguwahe na hindi naman o walang purpose, ika nga. Bakit niya binasag yun? Oh, tama yung sinabi nito isa, fading momentum. Correct. Binasag niya na yung ano. Kasi tandaan ninyo, ang mga Duterte,
They are organic. That's why ang followers niyan organic. Hindi mo yan, pagplanuhan nyo ha. Alam mo, wala ni isang beses sinabi sa akin o sino man sa amin na vlogger at sinabi, ayusin nyo ha, pagplanuhan nyo yan. Ganito gawin ninyong plano para talagang bumagsak tong pamahalaan na to. Walang ganun! Ayaw ni Pangulong Duterte bumaba si Marcos. Let me be clear on that. Kathleen Kikuchi, salamat po. Paulit-ulit niya sinasabi, hindi dapat. Ayaw niya kasi alam mo kung ba't niya sinasabi yon? Kasi nga po, sabi niya, abogado ako eh. I understand, naging presidente ako. Yan ang dahilan niya. Paulit-ulit niya sinasabi yan. So wala siyang planong i-destabilize ang gobyerno. Wala. Eh anong purpose niyang pabitin video na yan? Sasakit lang ang puso mo dyan. Alam niyo kung bakit? Content. Tandaan ninyo, eto, makinig kayo na mabuti ha. Lalong-lalo na yung mga nagkiklaim dyan na kayo ay Christian o kayo ay makadiyos. Ang bansang ito, alam nyo, na nagkiklaim na sobrang Christian. Ha? Makadiyos. May prosesyon kaliwat kanan. May nagpapaluan pag Holy Week. Pero hindi ho tama yung pinagpaplanuhan ang presidente bumagsak. Hindi ho yan pinaplano. Ang tamang response po dyan, hayaan natin siyang mamuno. Pag may mali, punahin at banatan. Pag may tama, palakpakan. Ngayon, pag umabuso, hindi ho sa tingin ninyo hahayaan na lang ng Diyos yun, maabuso yung kapangyarihan? Hindi ho. Diyos ang gagawa ng paraan para bumagsak yung hari na yan. Magbasa ho kayo ng Biblia. Pinapayagan, pansahin nyo ang Biblia, bakit to ang merong mga haring wicked? Bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng hari na wicked? Pinabayaan niya yun. Para mag-shine yung katotohanan. Tapos eventually, pag yung wicked na yun sumagad na, nagpapadala lagi ng propeta para sabihin magbago ka. Pag hindi ka nagbago, malalaglag ka dyan sa kinaralagyan mo. Pero hindi ho yung pinagplanuhan ng propeta. Sabi ng propeta, Laika, pagplanuhan natin to. Mailalabas kitang video. Ay, sa bagay, wala pang video nun. Kasi nga ho, wag ho natin kakalimutan na hindi ho, meron ho tayong, hindi ho ito pagiging spiritual. Kaya lang, since nagkiklaim na rin naman tayong lahat na Kristiyano tayo, ilagay na natin to. Ilapag na natin. We claim to be Christian but we do not believe Christ. Di ba ho? Ito ilagay na natin. Sino nagupo kay Marcos? Romans 13. Walang iba kung hindi Diyos. Sa tingin nyo, kung nakita niyang medyo sablay na talaga, talagang medyo kawawa na ang tao, hindi niya kayang tanggalin yan? In an organic way, gagawa ang paraan ng Diyos para matanggal yung presidente na yan. Naintindihan ho natin? Hindi kailangan pagplanuhan yan. Kailangan medyo meron mo ng video, meron mo ng dokumento. May dokumento muna. Tapos i-teaser natin eventually, by June, lalabas na yung video. Kaya nga ako, medyo naririndi-rindi ako dyan sa issue na yan. Bakit to? Darating at darating tayo dyan. Hindi nyo na kailangan salsalin yan sa vlog nyo. Unless, gusto nyo ng content. We should focus on real issues in our society.
We focus on the real issues. Ano ho yun? Yung palpak na foreign policy ng ating gobyerno? Yung palpak na pamamalakad pagdating sa basic commodities ng ating bayan? Yung palpak na transportation system na nakakasira sa ekonomiya ng Pilipinas? That's the basic. Diyan natin ilabas yung critic natin. Kasi yan, sa pool ang tao. Tinatamaan ng tao dyan, masakit sa tao yan. Gutom ang tao dahil dyan. Hindi yung video. Wala ko silang pakialam dyan sa video na yan. Nagigits nyo? Ang sa kanila, kalamnan ng tiyan. Eto bang gobyernon to, gumagawa ng paraan para mabusog kami? Eto bang gobyerno na ito, pinagsisilbihan kami pagdating sa health system namin? Eto bang gobyerno na to, ipapahama kami sa China at magkakagera? Yan ang concern ng mga bawat Pilipino. Iyan, Nabi, salamat po. Hindi po yung, anong pakialam namin kung adik ang presidente, sinabi na nga ni Duterte. Sabi ni Duterte, ha? Anong pakialam namin? Hindi, isipin nyo, ha? Ito, ha? Simple. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ilagay nyo sa kukote nyo. Ilagay nyo. Isiksik nyo dyan. Ilagay nyo talaga. Isaksak nyo. Ha? Sinabi na ni Duterte, bangag yung presidente! Ano sabi ng tao? Ha? Bangag din naman kami. Pare-pareho kaming bangag. Hindi, sagutin niya ka. Hindi ko ba sinabi, alinaw na sinabi ng isang dating presidente? Kita ko si Marcos sa Fidelis. Bangag yan eh. Hanggang ngayon, bangag eh. Ano reaksyon ng tao? Bangag din kami. Kami rin eh. Sama-sama tayong bangag. O, diba? Hindi o, sagot to. Kaya sa tingin ko may mali eh. May mali dyan eh. Kahit lumabas pa yung lintik na video na wala yan. Okay lang yan. Ano ba? Tagal na yan eh. Noon pa yan eh. Nagbago na yan. O diba? Ganyan na naman ang palusot ng mga tao. Matagal na yan. Noon pa yan. Editing yan. Ano ngayon? Kung cocaine lang naman eh. Di naman niya shabu. Okay lang. Sigurado naman kami ngayon. Di nakita mo. Diba ho? Oo kayo. Hindi, sagutin nyo ako. Sige. Yung mga yung mga panatiko dyan. Nung vlogger na yan. O, sabi nito isa, use your discernment, not your ego mind, banat bay. Do you even know what's discernment is all about? Anong ibig sabihin ng discernment? Tanungin kita. Tanungin natin to si Ana sila Watson. Feeling ko ito eh. Kulto ito nung vlogger eh. Use your discernment, not your ego. Anong ibig sabihin ng discernment? Sagot ka. Pag di mo nasagot yan, Ana sila Watson. Sikat ka na. Sagot ka ha. Use your discernment, not ego. Explain. What is discernment? Anday natin si Ana Sila, ha? Pakatugtog muna tayo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. The next performance will start momentarily.